Nagbabalik po ang programang Kaya Mo Yan sa DZRH. Sa bahagi ito ng ating programa, mainit na pinag-uusapan ang Pax-Silica. Kaya ating hiniling sa matalik nating kaibigan na taga Manila Bulletin, nagbagong promote sa Manila Bulletin. Wow. At isa sa nakakaintindi tungkol sa tech, ang tagal na niyang pinag-aralan nito. At kaya I reached out to him, partner Cory at partner Emma, Yes. para mabigyan tayo ng layman's explanation. Welcome back to the show sa DZRH Kaya Mo Yan, si Mr. Art Samaniego. Welcome, Art. Yes. Thank you very much. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Alam mo, ang dami nag-react, paring Art, nung pinost namin na maaga yung post na yan. At ang daming gusto kang imbitahin, pero sabi ko, una kami. Una kami sa Sabado. I-explain mo nga sa amin. Hindi ba Pax-Silica is it a Greek term? Doon muna. Di ba? Kasi alam natin, yung UST, di ba? Di ba? Ano ba talaga, Art, itong Pax-Silica na ito at bakit parating ito sa Pilipinas? Yung term na Pax-Silica galing sa salitang Latin. Pax, meaning Yes, peace. Latin. Halimbawa, yung sa misa, di ba, Pax Tecum. Peace be with you. Yun yung Pax. Correct. Yung silica naman, ito yung silicon. So, parang Okay. sinasabi nito, peace and stability through silicon. So, ito yung rough translation niya. Pero ang Pax-Silica talaga, ito ay isang US-led na international and economic security framework kung Alright. saan tinipon ng United States yung mga kaalyado niya para gawin itong initiative na to. So tinatagto noong December 2025 sa pangunguna ng US, tapos kasama doon yung mga main na kaalyado niya, nandun yung Israel, nandun yung Japan, nandun yung Singapore, Australia. Tapos Korea. Tama ba? Korea? Oo, tama, oo. Tapos nung April, sumama ang Pilipinas dito sa tinatawag na Pax-Silica Declaration. Nung April lang tayo at pinirmahan to ng BCDA chairman, si Chairman Joshua Bingkang. Bingkang. Joshua Jake Bingkang. Oo. President Yes. and Chief Executive Officer siya ng BCDA. Okay. BCDA kasi yun ang may lupa. Oo, correct. Oo. Yun yung may lupa, yun yung may malaking lupa. Bukod pa doon, ang Clark City kasi ready na siya sa infrastructure, mabilis yung internet doon. So Correct. itong mga bagay na to, pinuput into consideration yung mga bagay na to. In other words, dahil ready na si Clark, New Clark City, ideal na doon i-alok ng gobyerno through BCDA. Correct. Oo. Okay. Gano'ng kalaking lupa? Gano'ng kalaking lupa? So ito yung 1,620 hectares. Wow. 1,620 na area. So kung titignan mo to, para siyang 26,000 na full regulation na basketball court. Basketball court. Wow. 26,000 plus na basketball court. Ganun siya kalaki. Pero isipin natin, hindi ito buo na gagawin niyang na data center o AI data center. Hindi. Kasi parang magiging community to eh. Merong dormitory na mga trabahante, merong mga opisina, merong mga restaurant. Kainan. So, may mga baka lagyan pa nga to ng eskwelahan para magiging township. Siyempre. Tong idea maaring ganun ang mangyari. So yung 1,600 hectares, hindi lang siya data center. Yun. Yun ang mga misconceptions, Art, di ba? Yun ang mga misconceptions. Pero kasi ano sa isip nila. Ayun. Cory? Kailangan ng rare earth minerals yan. Ano ba yung rare earth minerals? Okay. So yung rare earth minerals, ito yung mga mineral na kailangan para makapagawa ka ng computer, makapagawa ka ng mga computer chips. At kailangan natin to sa mga EVs. sa mga computer natin na ginagawa.
kailangan Correct. natin dito sa AI. Ginawa kasi itong PAC Silica kasi meron tayong tinatawag na coercive dependency sa China. Ha? Okay. Imagine 94% ng rare ng permanent magnet, yung tunay, yung galing sa lupa, yung permanent magnet, 94% galing yan sa China. Okay. Pinaprocess sa China. So ito yung titingnan natin na meron tayong coercive dependency. Ibig sabihin, nagdidepende tayo sa kanila at pwede ma-impluwensyahan yung mga desisyon natin pag ganun. Kasi kailangan natin yung critical minerals na yun. So ang core objective, isa sa mga core objective ng PAC Silica na to, para i-mitigate o bawasan yung coercive dependency and vulnerability natin sa global manufacturing. Kaya ito which ngayon, is ang PAC controlled Silica, by China. controlled siya ng China. Kaya ang US, ang kinuha niya, mga kaalyado niyang bansa. Pero, Hindi kasama China. Hindi kasama ang China. Pero saan natin kukunin ng mga rare earth minerals? Dito sa atin. Ito yan, meron tayo niyan kasi number 3 tayo sa nickel na producer. Na ngayon, karamihan sa mga to pinapadala natin sa ibang bansa for processing. Pero ito ngayon, pag pinrocess na dito, hindi lang raw material yung napaprocess o ginagawa sa bansa natin, kundi pati yung final product. At dahil doon, pwede tumaas yung presyo nito. Ayun. Meron Process. nagsasabi, at ito, si Emer, nakakaintindi rin eh. Ang PAC Silica para sa AI powerhouse. Tama ba yun? Tama. Kasi yun yung una. It is a AI powerhouse facility. Yes, storehouse. Tama. So isa yun sa mga purpose ng PAC Silica para gumawa ng isang AI data center. Iyon. At kailangan ng mga AI data center yung mga rare earth minerals para makagawa ka ng mga servers, makagawa ka ng computers, at mga computer chips. So maraming magiging empleyado dyan. Ayun, oo. So, yan ang inaasahan. Isa yun sa mga inaasahan natin. Pag tinayo sa atin ang PAC Silica, meron tayong, depende kung sino magsasalita. Sabi ng BCDA, sabi ng gobyerno, 1,000,000 trabaho, direct and indirect jobs. Wow. So yung direct jobs nito, ito yung mga scientists, ito yung mga engineers, ito yung mga high quality jobs. Pero bukod doon, marami may bibigyan ng trabaho, karpintero, mga mason, mga delivery boy, mga food service deliveries, dito pag ginawa to. Ang kiniklaim nila ngayon, maaaring magkaroon ng 1 million direct and indirect jobs. Wow. Pero, Hindi pwedeng i-ignore yan. Bago magpero si Cory, di ba, Emel? Familiar ka sa development ng Clark? Opo. Nung dine-develop ang Clark, Emel, yung New Clark City, Yes. hindi ba yan ang envision yan? 1 million jobs? Yes. Tama. Paring Emel? Panahon pa po ng past administration talaga, 1 million more jobs. Ganda ng development. pero yung pero ko, Ha? O ano yung bat mo, Cory? yung data center, di ba, kailangan ng malamig na tubig. Yan. Malaming tubig. Maraming tubig, hindi lang malamig malamig. na tubig. Yes. Opo, kailangan siya ng tubig. So, ang mga lumang data center po, kailangan niya ng fresh water. Okay. Pero itong mga modern data center na ini-expect natin na ito yung gagawin dito, hindi niya kailangan ng fresh water. Pwede siyang tumakbo sa salt water, pwede siyang tumakbo sa Ayun. rainwater. Recycled water, rainwater. Recycled water. Oo. At ang plano ng BCDA, so in fairness to BCDA, nung tinatanong namin sila, sumasagot kagad yung BCDA, kaya nagpapasalamat din kami. Tinanong namin, saan kukuha ng tubig? Balak daw nilang mangolekta ng rainwater. Para doon i-store, doon ipaprocess at doon ititreat. Pero hindi ganun kadami ang makukolekta nila kasi rainwater. So pwede silang kumuha ng ibang sources ng water gaya ng pwede silang maglagay ng pipe na galing sa dagat.
75 kilometers away. Pwede nilang ilagay doon. Pagkatapos, ang bagong technology ngayon, tinatawag na chip to device o yung direkta sa chip, ang nababawas lang sa tubig, yung nag-evaporate. Hindi mo kailangang palitan ng tubig. So, Parang loop. Oo, loop. Ang tawag doon, loop method. So, naglo-loop lang yung tubig doon. So, hindi mo kailangang itapon. At nangako ang DCDA na hindi maapektuhan ang water source na ginagamit ng mga consumer. So ito yung mga farmers. Paano yung mga organized IPs? Pati yung mga farmers. So of course pag meron tayong development, kailangan ilipat sila. Yes. So magkakaroon na yan ng mga dapat paglipatan, relocation nila. Kaya po dapat tayo mga Pilipino, dapat bantayan natin to. Hindi pa napipirmahan yung framework. Ang napirmahan natin yung sasama tayo. Yes. Opo, tama. Sa November pa yung pipirmahan yung framework. Dinidevelop pa to. Kaya ngayon pa lang, kailangan bantayan na natin. Magtanong na tayo, gaya ng ginagawa natin ngayon. Maraming salamat sa pag-invite. So tanongin na natin. Ano yung source of energy para i-power yung buong kailangan ng 3 gigawatt of energy of electricity. 3 gigawatt. Ilan lang yung napoproduce ngayon ng Clark City? Ilang megawatts lang. So, hindi aabot siya. So, ang balak nito, magtatayo sila ng sarili ng power plant. Magtatayo sila ng energy source. Ito yung mga plano, ha? Yes. Kaya dapat tanungin natin, dapat dikdikin natin to na, nagawa ba to? Hindi pa talaga maapektuhan. Kaya dapat, yung mga Pilipino, hindi lang basta-basta kontrahin to, hindi lang basta-basta tanggapin to. Kailangang magtanong po tayo na ganun ba talaga saan kukuha ng tubig, saan kukuha ng kuryente, magkakaroon ba talaga ng high quality o high value jobs. Ito importante, meron bang technology transfer? Yan, important. So ibig sabihin nun, taga-assemble lang ba tayo? O tuturuan tayo paano gumawa talaga? Ang itatayo ba dito, Art, would be declared as the biggest in Pac Silica? It would be the biggest. This is the first. This is the first. Iba-iba. This is the first. This is the first. This is the first. So, ito yung isa sa pinakamalaki. Meron silang mga tinitignan na halos kapareho nila ang design o ang size. Pero ang Pac Silica dito sa Pilipinas, ito yung pinakamalaki na may 1,620 na ektarya ng lupa ng New Clark City. Alam mo, pinaghambing ito, partner, sa parang the modern day US base. Di ba, Art, alam natin, Clark, Subic, ang lalaki niyan. Pero imagine what Pac Silica can do in a smaller land area like 1,600 hectares. And its effect to the world. Diba, Art? Tama, oo. So ito kasi ngayon, yung AI, ito na yun. AI na tayo, di ba? Papunta na talaga tayo doon. Yes. Kailangan natin ng mga chips para mapatakbo ito. Yan. Ito na ngayon. Ang nakikita ko dito, magiging major player ang Pilipinas para sa AI technology. So kaya dapat pag-aralan natin, dapat bantayan natin to kasi pwedeng ito yung makatulong sa atin para maging isang AI powerhouse. Correct. And let's face it, kailangan i-secure. Di ba? Tama. Hindi pwedeng hindi i-secure yan. Kaya may kasama tayong ibang mga superpowers. Tama. At para mapili Pilipinas, yun naman ang sinasabi ng mga oppositors, hindi ba tayo malalagay sa alanganin? So ito hindi naman, sa tingin ko hindi naman kasi ito nga nasa Clark City siya. Pagkatapos kita mo naman yung mga kaalyado kung sino yung mga bansang sumusuporta. Una nandiyan ng US. Kung cybersecurity nandiyan yung Israel. Kung ibang technology nandiyan yung Japan. So ito ngayon magiging secure to
At pwede tayong protektahan ng mga bansang kaalyado natin kasi pag nagkaroon ng aberya dito o halimbawa tinarget tayo, walang magiging production. Alam mo, sa totoo lang Art, Cory, and napakaraming US troops ngayon sa Clark. Dami. That's a fact. Ang dami ngayon nakatira dyan sa Clark at dyan nakastay ngayon sa Clark. Hindi malayo na yan na magsesecure ng PAC Silica. Tama, oo. Diba? Of course, Art, may mga pangamba na ganun, but tama ka. With that kind of involvement of these countries, having chosen the Philippines, as long as the agreement is favorable to us, Dapat and win-win. that our security is secure, our security is assured, tingin ko hindi pwedeng tumanggi sa PAC Silica. Oo, yun nga, Ricky, magandang magandang opportunity para sa Pilipinas. So ang nagiging problema kasi ngayon, ang daming speculation. Walang proof. Sinasabi ka agad, gagawin yung weapon system. Diyan gagawin ang weapon system. Yun yung mga yung mga kontra nila. So sa totoo lang, pwede siyang gawin kasi ang technology, any modern technology kasi pwede magkaroon ng dual purpose. So halimbawa yung ginagawa sa Cavite, sa Laguna Industrial Zone. Mga industrial zone, yes. O mga industrial zone, gumagawa dyan ng mga chips saka mga sensor Ginagamit sa hearing aid, ginagamit sa mga sasakyan, pero pwede din yung gamitin sa mga fighter planes. Correct. Pero ang main purpose niya, hindi pang fighter plane. So kung ayaw natin ng PAC Silica, kasi gagamitin sa weapon system, iniiba na din natin yung mga industrial parks natin sa Cavite, sa Laguna. Di ba? Kung ganun yung logic natin. And besides, the technology of Waze, yung maps, dati ginagamit lang ng military yan. Yes, sa Israel yan. Ngayon, it's readily used by us. Maraming ang apps dyan nga sa phone natin, di ba, Art? Marami dyan, andyan na matagal na ginagamit for security ng mga security forces, available na sa tao ngayon. Akalain mo, natatrack mo rin yung aeroplano in your phone, di ba? Sa golf courses, Art, sa golf courses, Art, we can track lightning. Wow. In a radius of 10 kilometers. Earthquake, dapat. Earthquake, hindi pa. Mahirap pa. God's secret. Kailangan mo na si Odysseus para sa earthquake na yan. Kasi yung paggawa ng kabayo ni Odysseus. Ngayon, kung gagawin mo ngayon yun, speaking of kabayo, hindi kaya yan Trojan horse. Yan, Art. Hindi kaya si PAC Silica Trojan horse. De, una, kaalyado na natin ang US. Walang duda, kaalyado na natin ang US. Pangalawa, yung importansya ng mga chips, mga computer chips na dinodominate ngayon ng China. Yun nga, ang word dyan is coercive dependency. So meron tayong dependency sa kanila kung saan pwede tayong ma-influensyahan yung mga decision natin. So, gusto na US kung mawala tayo sa ganong sistema. Pero anong timetable nito? Itong PAC? Pag pinirmahan sa November yan, meron tayong 3 years. Yung first 2 years niyan, ibibigay natin na libre. Yung pagpapagawa niyan, libre. So, pagkatapos meron negotiation sa third year na gagawin dito. Ang usapan dyan, nakalagay sa mga usapan nila. Halimbawa, hindi nagkasundo sa renewal, lahat ng mga nilagay nila, lahat ng mga nakalagay dyan, may iwan sa bansa. Ayun. Pero ito, yun ang benefit. merong parang sa Colatilla. Sa investment, para sa investment law yata. Na parang pag ganyan mga investment, parang 99 years yung... 99 years na tayo, list na tayo. Imbis na 50, the bases were 99 years. The Hong Kong was 99 years. Pwede na. So,
very landmark signature signing ito sa November. The start of 99 years of Pax Silica. Oo. So ito pang dapat bantayan natin. No? Halimbawa, lumabag sa batas yung mga foreigner na nandun. Kaninong bansa siya? Philippine laws. Hindi dapat Philippine laws. Oo, kasi ngayon sinasuggest na pag ganyan, gusto ng Amerika, sa American law, dapat, tama Emer, dapat bantayan natin yan. Parang sundalo. Oo. Parang sundalo. Oo. Naalala mo So, yung dapat mga bantayan. sundalo? Opo. Oo. Mismo, Well, ayun yung naalala ko. Yung mga nahuling naalala mo yung mga sundalo. Americans na nagkaroon ng sala dito. No? Gusto kunin. Gustong kunin. Pero, so marami pa itong kailangan pag-usapan in the legal, co-sharing, co-investing, the labor laws that will apply, and the benefit to country. Oo, Diba? dapat may transfer. Hindi naman natin gagawin ito para makinabang sila. Dapat ang makinabang Pilipinas. Tama, dapat tingnan natin kung anong pakinabang ang makukuha natin dito dahil kung hindi, baka malagay tayo sa alanganin, di ba? Baka talo tayo sa mga ganitong negotiation. Correct. Yun. Correct. Emer, may Yes. tanong ka pa kay paring Art. A nation must produce before it can prosper. Ayan. Kailangan magbago po tayo ng isip. Correct. Lahat po. At transformation tayong lahat. Tayong lahat. Kung gusto nating umangat, kailangan. Sayang na itong pinto ng pag-asa, pasukin na natin to. Pero bantayan natin. Pasukin natin to. Pero bantayan natin. Yan, Bantayan natin. natin. Lalo ng kalikasan. Yes. Of course, kalikasan. Yes. Oo. So, and ultimately, it must be friendly to the environment. Yeah. Tama, Art? Tama, oo. Well, as usual, kulang ang oras. Art, your message to our listeners all over, and we're abroad, YouTube, Facebook, DCRH nationwide, mga cable. Give your message about Pax Silica. Go ahead, Art. So una po sa lahat, ako ay co-founder din ng Scamwatch Pilipinas. Gumawa ako Ricky ng libro para sa mga bata to targeted 6 to 7 years old para turuan natin sila ng cybersecurity, kung anong gagawin para maging safe online. Para hindi pinamimigay ko po itong pinamimigay ko itong libre itong libro na to. Kontakin niyo ako. Padala ka sa amin. Pamimigay namin through DCRH. Kaya mo yan. Oo, sige. Pakuha ko sa opisina mo. Yes sir. So tungkol naman sa Pax Silica, ang pananaw ko dito ay dapat cautious optimism. Kasi nakikita ko ang malaking potential ng Pax Silica na makakatulong talaga sa economy at sa technology capability ng Pilipinas. Pero ang opportunity na ito ay dapat samahan ng transparency, accountability at malinaw na proteksyon sa ating national interest, lalo na sa kalikasan. Ayun, maraming salamat po. Napakaganda. Iko-quote kita dyan, ha? Iko-quote kita dyan, paring Art. At maraming salamat. At dito ka unang nag-explain. At dahil dyan, marami mag-iimbita sa iyo. Mabuhay ka, paring Art. Mabuhay ang Balita Bulletin. Kamusta mo ako sa mga kaibigan dyan, si Boss Emil at si paring Barbie. Makakarating. Marami po salamat. Thank you. Okay, thank you. Art Samaniego, of course, the expert. Thank you, Art. So dito po nagtatapos ang programa namin ngayon. May mapati ka pa, paring partner Cory. Oo, shout out kay Angel Cruz, ang aking assistant sa Mutya ng Pilipinas. Okay, shout out. Kay Nash Roque, our regular listener. Yes. Oo, of course. Ikaw, Emer. Happy birthday, syempre, sa utol kong dalawa, sabay, August 2, pero hindi kambal yan, magkaiwala yan. Boyet and June Gingon, the best coach, June. The best At architect. saka, get well soon. Of Marge, course, okay na. We're praying for you. Very Sasabihin namin kay Emer, wag ka masyado stress. Thank you, boss. Thank you, partners. At binabati ko na si partner Ramil Gutierrez. Happy birthday, A very Boss successful Ramil. birthday golf tournament last Thursday. Yes. Paring Ramil, happy birthday. God bless you. Sight and may and you have sounds. many more to come. Yes, very good. At kay paring Joey Fournier, happy birthday. Dami talaga. At si Renz Carino ng Dig Divots. Okay. Dito po nagtatapos ang programa. Ako po si Chairman Ricky.
Ako po si Cory Quirino. Ako po si Emer Magno Gingon. Tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 hanggang 5 ng hapon, ang inyong paboritong programa, bawal mag-retire, Kaya mo yan! yan. God bless. Happy weekend. Bye! God bless! Happy weekend!